invite ko po kayo na makipagbukas sa atin pong text today. Sa dating text pa rin po tayo na diniscuss po natin, if I'm not mistaken, 2 weeks ago. Luke 5, verses 27 to 32. Pangunahan ko po ang pagbasa sa Tagalog. Sana po lahat tayo ay makabasa. Lucas, Kabanatang 5, Talatang 27. Ang segment title po nito, ang pagtawag kay Levi. Pagkatapos nito'y lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, isang maniningil ng buwis, na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao. Kaya't nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga kasamahan nilang tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Ito po ang pinagpala at mapagpalang salita ng atin pong Panginoon. Sa atin pong previous na discussion on this passage, na-share ko po sa inyo ang isang theme na pinamagatan ko po na God calls, be a responsive one. At kung tayo po'y mag-search or talagang pag-aaralan ang Biblia, marami po tayong makikita na mga ginamit ng mga scholars, ng mga preachers, ng mga churches na, especially the Bible, na iba't ibang theme sa passage po na ating binasa. Luke 5, 27 to 32. Gaya ng theme na Jesus, the friend of sinners. Yan. May Bible translations na yan po ang segment title. At another one is the calling of Levi. Sa NIV, sa English Bible, if your Bible is English or NIV, yan po nakasulat. The calling of Levi. Sa Tagalog Bible naman, ang pagtawag kay Levi. And the last but not the least, na theme on that passage na bubulayin pa natin minsan pa today is a doctor comes to heal the sick. Yan po yung ilang mga themes ng ating passage na binulay 2 weeks ago. At for today, dahil as the Spirit leads, minsan pa magbubulay po tayo. On this theme, a doctor comes to heal the sick. In the topic na patungkol sa the great physician and the sick patient. Yan po yung ating topic na bubulayin. In that passage, diniscuss natin 2 weeks ago, at may maraming theme po tayo makikita dyan. Most of all today, on the topic, the great physician and the sick patient. So share ko po sa inyo ang mga remarkable na characteristics between the great physician in our passage as well as sa sick patient na tinutukoy po diyan. Ang una po na makikita nating remarkable na characteristic sa great physician, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, is that the great physician looks for the sick patient. Di po ba? Sa verse 27, if I may read again, ito po nakasulat dyan. After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth. So si Lord, ganyan po talaga siya nung siya naririto pa sa lupa. Siya po ay itinerant, hindi po siya nagpipirmi sa isang lugar. From time to time, siya po ay pumupunta sa ibang lugar kung saan naroon po ang mga tao, iba't ibang klaseng mga tao.
So, as the great physician, makikita natin na si Jesus ay pumupunta sa mga taong physically may karamdaman, sila'y kanyang pinapagaling. Mga inaalihan ng demonyo, mga bulag, pipi, bingi, paralitiko, siya po ay nagkaloob sa kanila ng mga kagalingan, mahimalang kagalingan. At siya din po ay may purpose na hindi lang manggamot ng mga may sakit, kundi tumawag nga po ng mga tao, hindi lamang po physically, but spiritually sick, para maging kanyang mga alagad, para maging mga mananampalataya, such as Levi sa atin pong passage na kanya pong tinawag. At eventually, naging Matthew ang pangalan, na ang ibig sabihin ay the gift of God. So, naging gospel writer itong si Levi na nakikilala natin now na Matthew. So, naalala ko lang yung isang passage sa Bible, Luke 8:26-39, bilang susug po ng ating Panginoon ay talagang pumupunta sa tao. Pinupuntahan niya ang tao. Hinahanap niya ang tao. Tao na hindi lang physically sick, kundi spiritually sick. Just like this demon possessed sa Luke 8:26-39. Dahil dyan po ay pinagaling ni Lord yung demon possessed po dyan by His power. At ito'y isang example talaga na si Lord ay lumalabas, pumupunta po siya kung nandun ang tao, hinahanap niya ang kanyang pasyente. Kumbaga sa isang physician o doctor. So, ang ating Panginoon ay sa ating passage, kitang-kita po natin na isang dakila pong manggagamot. Isang dakila pong manggagamot na hinahanap niya ang mga may sakit. So ito po'y kakaiba sa atin. For me, ito po ay remarkable dahil uncommon at so extraordinary sa isang manggagamot yung siya yung pumupunta sa pasyente, di po ba? At kadalasan kasi, di ba, usually, pasyente ang pupunta sa doktor, sa ospital para magpagamot. Nung pandemic po, although nakita natin na yung mga may COVID, di po ba, pinupuntahan ng, kung di man doktor, mga nurses. Pero kadalasan barangay tanod lang o authorities lang. Pero hindi po para gamutin, di po ba? Kundi primarily para hindi po sila makahawa. That's the purpose. So secondary lang yung mapagaling sila. The main purpose of that going out ng mga doctors during pandemic time is para hindi mag-spread yung virus. Wala nang iba pang mahawa, makontaminate. Sa mga gera naman, in the past, siguro kung magkakagera sa panahong ito, pwede nating siguro makita yung similarity ng mga doctors kay Lord o si Lord sa mga doctors sa digmaan. Di po ba? Sa mga napapanood nating mga pelikula, pagkagera, di ba? Yung mga doktor, hindi naman sila nakikipagbarilan. Ang job nila ay puntahan yung mga may injuries, may tinatamaan, at mga pasyente sa labanan na yan. So sila ay buwis buhay, kasi duty nila yun they were being paid for that job. Pero hindi naman lahat dahil lang sa bayad. There are some talagang patriotic, may heroism, at talagang may puso talaga na makatulong o magamit siya ng bansa para sa mga nai-injure ng mga soldiers. Pero ibang-iba, napaka-remarkable ng atin pong Panginoon in our passage. Dahil siya talaga yung pumupunta primarily to heal the sick. And not just physically, kundi spiritually. Kaya nga po, tayo ay dapat lang na ma-amaze sa atin pong Panginoong Jesus as the great physician, na parang kagaya rin ng isang pastol. Isa po yan, di ba, sa kanya pong title in the Bible. Not just a great physician, kundi a great shepherd, dakilang pastol ng kaluluwa o ng kawan ng ating Panginoon. Na hinahanap niya ang mga nawawalang tupa. Na-remind po ako nung Friday sa passage pong ito. Luke 15 verse 1-7, sa parable po na ang mga pastol, ang shepherd,
basically talagang they don't just keep watch for their flocks or sheep, kundi pag may nawawala, hinahanap nila. Pero paano nila nalalaman na may nawawala? Di po ba, basically, parang ang imagination natin o sa mga drawing nating nakikita o mga parang preaching o illustrations is that yung kawan ay nasa sheep pen, nasa isang kural, kulungan, na siguro bago pumasok po doon, yung mga sheep ay binibilang nung shepherd kung kumpleto. Kung 100 ba yan, kung 100 ang bilang nila, total. At sabi nga po na maraming scholars, yung pintuan ng sheep pen ay napakakitid lang talaga. Para ang pasok ng mga sheep ay isa-isa, one by one, at doon niya nabibilang kung tama yung bilang ng kanyang tupa at kung may nawawala. Pag kulang, hahanapin niya. Pero sa ibang passage, mga kapatid, ng passage na to, sa ibang mga translations, ang ginamit po is that hindi po sheep pen kung saan naroroon ang mga sheep, kundi sa parang, nasa bukid o nasa ilang habang pinapastol ng shepherd. At ang sabi po dyan sa passage na yan, pag may isang nawawala, hinahanap niya. So the question is, paano niya nalaman na kulang yung kawan niya? Habang ito ay nanginginain, magkakasama o magkakahiwalay, so paano niya yun nabibilang? So alam na alam niya. So ang hirap daw noon, di ba, na alamin mo kung may nawawala. Kung 3,000 yan, kung 5,000 yan, nasa parang, nakasuga, o nanginginain. So how come that the shepherd was able to know kung tama ang bilang? At so ang gusto ko i-emphasize doon is that hinahanap niya yung nawawala na yon. So our Lord is a great physician na pwede natin ikumpara din at sinasabi naman ng Bible na great shepherd din na kapag may nawawalang tupa, hinahanap niya. So tama po yung naisip po natin dito na punto that the great physician or the great shepherd he goes out and look for the sick patient or the sheep ng kanyang kawan o pastulan. Yan po ang ating great physician. Siya po ay naparito, di ba, nung nandito siya para hanapin ang mga spiritually sick na lingkod niya o mga anak niya, mga pinili niya. Yan po ang dahilan para iligtas niya ang makasalanan. 1 Timothy 1:15. So yan po yung una, mga kapatid, na makikita po natin sa ating passage na napaka-remarkable na characteristic ng great physician. And that is, he goes out and looks for his sheep. Like a shepherd na hinahanap niya ang kanyang nawawalang tupa. Tanungin nga natin ito mga katabi, nasumpungan ka na ba ni Lord? Diba? Siya naman talaga yung umabot sa atin eh. Hindi po tayo yung naghanap sa Panginoon. Siya ang pumarito, siya po yung humipo sa atin, siya po yung nagbigay sa atin ng kakayanang kumilala sa Kanya, maglagak ng faith sa Kanya. Hinanap po tayo ng ating Panginoon. Ang pangalawa po, na remarkable na characteristics, mapapansin natin sa ating passage, hindi po sa great physician, kundi sa isa pang character sa ating pong passage, sa buhay po ni Levi, na nakita nating isang sick patient po dyan, o isang nawawalang tupa ng ating Panginoon, ay ito po. The sick patient obeys, recognizes, and recommends the great physician. Bakit? Kasi sa verse 28 to 30, yan po yung ating makikita na si Levi po ay nung tawagin ng great physician o ng great shepherd, walang iba kundi Panginoon Jesus, sumunod po siya. Sumunod po siya. Di po ba? Tumayo siya, he got up, and he lived everything. So, yan po ay pagsunod sa pagtawag ng ating Panginoon. So, ang sick patient na to, si Levi, ay narinig niya ang boses ng great physician at siya po ay sumunod. Iniwan niya ang kanyang trabahong napakaganda,
ang kanyang career, ang kanyang yaman, ang kanyang kinalalagyang napaka-komportable na kalagayan in life, especially sa aspeto ng finances. Siya po ay mayaman, siya po ay may napakagandang source ng pinagkakakitaan. Pero mga kapatid, ang mapapansin natin is that hindi po naging importante sa kanya ang kanyang trabaho, business, kayamanan ng higit sa Panginoong Jesucristo. Kundi pinahalagahan niya at sinunod niya ang great physician na nakilala niya dito na tumawag po sa kanya. Kaya sa 1 Samuel 15:22-23, bilang susugpo sa punto na yan, na ang pagsunod sa Diyos ay napaka-importante kaysa sa anumang bagay na meron tayo sa mundong ito, is that yung sa buhay po ni Haring Saul, sa panahon po ni King David. Diba? Sabi ng Panginoon kay King Saul, kubkubin mo ang bansa na yan, patayin mo lahat ng tao dyan, bata, matanda, lalaki, babae, pati mga hayop, patayin mo. Pero hindi po siya sumunod. Tinira po niya ang mga hayupan, ang mga samsam. At para bang pinanghinayangan niya. Pwede namin niyang gamitin, ikabuhay, something like that. Pero ang utos ng Diyos ay lahat patayin, itapon, or wasakin. Wala silang ititira o iuuwi. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanya, obedience is better than sacrifice. Kasi ang katulad ni Haring Saul is that yung mga hayop na kanilang dapat papatayin, ihahandog nila sa Panginoon. O ihahandog niya sa mga mamamayan, sa mga mahihirap, sa kanya mga constituents. Pero sabi ng Panginoon, obedience is better than sacrifice. So yan po yung nakikita natin sa buhay ng sick patient o lost sheep. Walang iba kundi si Levi na tinawag po ng ating Panginoon. At nung tawagin, sumunod. Ano pang isang ginawa niya? Siya din po ay nirecognize niya ang Panginoon, mga kapatid. Di ba sabi dun sa ating passage, verses 28-30, nag-hold ng piging banquet itong si Levi nung tawagin ni Lord at nung kanyang sundin ng Panginoon. Diba? In-invite niya si Jesus Christ. Para bilang recognition kay Jesus Christ. Handog niya yon, piging yon, celebration niya yon para kay Jesus na tumawag sa kanya at sinunod niya. Man din ay para mga tao, yung mga kapwa niya tax collectors, mga other sinners around him, around them, ay makilala din si Jesus. So that is not just a recognition on the part of Levi sa Panginoong Jesus, kundi might as well ay recommendation na din. Kasi sa kanyang pag-hold ng banquet, in-invite niya si Jesus para Para, hey, people, eto ang great physician. Eto ang tumawag sa akin, nakilala ko, tagapagligtas. At eto ang mga naranasan ko, kaya I'm recommending you to place your faith in the Lord Jesus Christ. Di po ba? Parang ganun po ang ating nakikita dyan, na nire-recommend niya si Jesus Christ sa mga kapwa niya, tax collectors and other sinners. So, yan po yung ating makikita, na remarkable kay Levi, na nakita rin natin na isang spiritually sick and at the same time, a lost sheep ng ating Panginoon. Hinanap ng Panginoon at siya naman ay sumunod at ang Panginoon ay kanyang ni-recognize as well as ni-recommend. So sa atin pong buhay, kung lalapatan po natin to ng parang application, ang ganda na maging modelo po natin itong si Levi. Kasi hindi importante yung anumang meron tayo, anumang nagagawa natin o naibibigay natin. Even if may malaki tayong na-i-offer sa Panginoon in terms of finances, siguro anumang mga kabutihan natin ginagawa, di po ba? So, obedience is better than sacrifice. Yung meron po tayong naibibigay,
sa ating church for the Lord. Pero in some other areas ng ating buhay, may hindi naman tayo na i-commit, na isusuko, na isusurrender. So, yung anumang offering natin kay Lord, whatever it is, pero it's so important, ang ibang rin naman na utos ng ating Panginoon ay masusunod po natin, such as kung nakakapag-offering nga tayo o nakakadalo, pero pag Sunday, di ba? Pero ang pagbabasa naman ng salita ng ating Panginoon ay hindi natin ginagawa regularly, consistently, ang parang nagiging purpose ng atin pong offering. Just like Saul, di po ba? Meron siyang magandang offering, ang daming hayupan, matataba, may kayamanan pa, may ginto pilak, pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, obedience is better than sacrifice. So, offering, maybe, ginagawa natin yan, at iba't iba pa, magagandang gawin, pero kung nalilimutan natin ang bagay nito, ang bulay, yung salita ng Diyos everyday, ang makinig ng OPM nightly, ang mag-pray, so kulang at parang mawawalan ng kabuluhan yung atin pong ilang mga magagandang ginagawa. Kaya magandang reminder po yun, no? Kaya rin nating isuko ang mga kadahilanan kung bakit hindi po natin magawa ang mga duties natin na to towards God. Ang fellowship, involvement, ang pagka-quiet time, ang meditation ng God's Word, especially ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. So sabi ko nga, naisip ko lang, ano ang kapararakan na tayo ay isang mabuting taxpayer. Kung ang gobyerno naman, o ang ating kapitan, o ang mayor, o ang mga officials ng ating bansa, kinikriticize natin, ino-oppose natin. So what's the use of that gesture na tayo ay faithful na nagbabayad ng ating buwis. And yet, may officials of the land, may authorities tayo na nilalabanan, ino-oppose, hindi nire-respeto, hindi nire-recognize, at kinikriticize natin. So, nawawala ng kabuluhan. Si BBM po, di ba? Binoto man natin at hindi, kailangan natin siyang i-respect. Amen? I-recognize. Ipag-pray. Kahit pa anong nangyayari sa ating bansa ngayon, sa halip pababa, pagandang ekonomiya, lahat nagtataasan. Di po ba? Ang taas ng presyo ng gasolina, pataas, ng bigas, hindi niya mailagay sa 20, di ba? Tumataas pa lalo, bagkus. Ang rate ng crime tumataas din. Drug-related problems sa ating bansa, bumabalik na uli sa dati, something like that. Pero hindi natin pwedeng i-oppose, i-disrespect, wag nang ipag-pray o i-recognize o suportahan ang atin pong bansa, ang ating presidente, o ang atin pong mga local authorities. Napaka-importante po nung i-recognize sila at kung ano yung kanilang mga instructions, recommendations, ay masunod po ng bawat mamayan, especially mga mananampalatayang kagaya po ng bawat isa po sa atin. Even if hindi natin sila kursunada, hindi natin gusto yung kanilang approaches, yung kanilang styles, yung kanilang pamamahala, pero since sila ay nilagay ng Panginoon dyan, we must respect and support them and pray for them. Ito po, papasok na ang election, so I'm sure magiging involved siguro, hindi man lahat ang ilan sa atin, that we recommend kung sinong iboboto natin. Diba? Baka mag-endorso po tayo sa membro ng ating pamilya, ito iboto na. So we would be recommending. Yan po si Levi. May nirecommend po siya nung tawagin siya ng Panginoon. Ilang siya sumunod, ni-recognize niya ang Panginoon, kundi ni-recommend niya ang ating Panginoon. Isang napakaganda pong gawain. So, yung pagsunod, pagre-recognize, pagre-recommend sa Panginoon, especially, ay isang napakagandang gawain. Higit yan sa usual nating ginagawa. Di ba pagka meron tayong kilala na napakahusay na doktor, we recommend him. Doon ka magpagamot kasi napakahusay niya na doktor. Di po ba? Same is true with politician. Di ba? Pag gayon, eleksyon, talagang magre-recommend po tayo kung sino ang
Siguro gusto nating iboto ng tao, ng ating pamilya. Di po ba? Pwede tayong magdala, magbitbit ng mga political candidates. Sa mga produkto, we used to recommend. Amen? Di ba? Ito gamitin mo kasi mas gaganda ka, mas gagwapo ka, mas kikinis ka. Mawawala yung tagyawat mo. Di po ba? We recommend. Most of the time, we recommend. Nag-endorse tayo. Even ng mga personalities, we used to recommend. We used to endorse, di po ba? Sa Facebook, hindi man personalities, celebrities, politician, pero minsan nagre-recommend, para na rin tayo nagre-recommend pag nag-post tayo ng ating anak, apo, asawa, kaibigan, di ba? That's one way of recommending people, personalities. Kilala man natin o hindi. Pero the question is, do we recommend God? First and foremost. Above so many things. Special people sa ating buhay, do we recommend? Like Levi, ang atin pong Panginoon. Do we obey our great physician, our great shepherd? Do we recognize Him? It's so important na palagi po ang puso natin when it comes to obedience, recognition, recommendation, ang pangunahin ng Panginoon Jesus. Kasi siya po sa ating passage, hindi lang po natin makikita na great physician, great shepherd din, great God, Savior. All throughout the Bible, marami po tayo makikita na napaka-amazing, remarkable, so extraordinary na characteristics and attributes ng atin pong Panginoon. Siya yung daan, katotohanan at ang buhay, John 14:6. Daan, katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Yan ang ating Panginoon Jesucristo. Siya rin yung sinasabi po na liwanag ng sanlibutan. Bread of life, pagkain ng kaluluwa. And a lot more. Ang hirap pong i-describe ang ating Panginoong Jesus sa kanya pong mga katangian. Innumerable. Kung magbe-base lang tayo sa Bible, we can pinpoint exactly kung ilan ang pagkakakilala ni Lord, characteristics niya, attributes niya, titles niya. Pero, sabi nga yung salita ng Diyos o yung kanyang kaluwalhatian ay hindi magkakasya talaga sa Bible. Kulang. So, ang ipinahayag lang ng Diyos about Himself ay yung kaya lang nating maunawaan, makomprehend. Sapat na po yan. Sobra-sobra na. Pero kung ilalagay lahat ng Diyos tungkol sa kanyang sarili, sa kanyang ginawa, sa kanyang plano, sa kanyang mga kaluwalhatian, kadakilaan. The Bible also said that our God is an incomprehensible God. Mahirap mo siyang liripin, unawain, makomprehend in His totality. Doon lang sa mga kapahayagan niya about Himself, doon lang natin siya pero sapat-sapat na talaga. So ang mga ito, mga kapatid, ay napaka-remarkable. Magandang magbigay po sa atin ng kalakasan, na especially ng pananampalataya. For our God, the Lord Jesus Christ, na isang dakilang manggagamot ng atin po mga buhay. Hindi lamang po physically, kundi spiritually. Our great shepherd as well. The last but not the least na remarkable na characteristic, balik po tayo sa great physician, is that the great physician diagnoses, cares, and cures the sick patient. Bakit? Kasi sa verse 31 and 32, sinabi po dyan, if you're just to go back in your Bible, sinabi po dyan sa verse 31 to 32 na naparito ako, sabi ng Panginoong Hesus, the great physician, hindi para sa mga walang sakit, kundi sa mga may sakit. Naparito ako para ang mga makasalanan ay magsisi. So yun po yung paliwanag doon, na yung palang mga may sakit dyan, such as Levi, hindi physical lang na sakit ang tinutukoy ng Panginoon po dyan, na kanyang pinapagaling, kundi spiritual na karamdaman. Dahil ang linaw po sa verse 32, naparito ako upang ang mga makasalanan ay magsisi. So, spiritual sickness pala ang karamdaman ng tao na pinakamabigat yan. Aside from physical na karamdaman.
Ayan po, sabi ni Jesus. Jesus answered them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance." So, sabi ko po, mga kapatid dyan, the great physician diagnoses. Nache-check niya. Alam niya ang kalagayan ni Levi. Alam niya, hindi lang ang kanyang physical sickness, more so, yung kanyang spiritual na karamdaman, na diagnose ng Panginoon. Di ba? Ganyan mga doktor, di ba? Pag tinignan ka, chinek up ka, nalalaman nila ang sakit mo o dahilan ng pagkakasakit mo. As well as the cure, alam po nila. And they can really take care of their patient. So ang ating Panginoon, yan po, nakita natin, that our great physician diagnoses, cares, and cures. He knows the condition of the people, ng kanyang pasyente. Hindi lamang para malaman niya ang kanilang karamdamang physical, more so spiritual, kundi meron po siyang kakayanang magbigay ng lunas. Not just healing, but forgiveness, kaligtasan ng kaluluwa, kalakasan, physically, spiritually, wisdom, and a lot more, mga kapatid. Yung kinakailangan po nating comfort, kinakailangan ng tao na revival, ng mga Kristiyanong kagaya po natin, kinakailangan ng tao, ng bawat isa po sa atin, na transformation, pagbabago sa kalooban, yung kakayanang makasunod sa kalooban ng Diyos, nagmumula sa atin pong great physician, as well as our great shepherd. So, anong paraan, mga kapatid, para ang isang kagaya ni Levi, nakita natin kung paano po siya gumaling sa kanyang karamdaman. Ito po, yung pag-entrust sa Panginoon ng lahat-lahat. Casting of everything sa Panginoon. Whatever the problem, the heaviness, the burden, the need, ang sabi po ng 1 Peter 5:6-7, cast all your anxiety, problem, needs, struggles, burdens on Him, kay Jesus Christ, because He cares for you. Ang Diyos, ang Panginoon Jesus ay nagmamalasakit sa tao, sa makasalanan, more so sa mananampalataya, gaya po marahil ang isa po sa atin. Pero for us to be able to entrust to God, to commit to God, our needs, anxieties, problems, trials, burdens, meron pong sinasabi sa naunang talata, sa verse 6. Ito po, humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Yan po yung, I believe, natatanging paraan para magawa nating i-cast sa Panginoon ang ating mga pangangailangan, kabigatan, karamdaman, ating mga pinagdadaanang mabibigat sa ating buhay. Pagtitiwala sa Diyos, o isurrender sa Panginoon, i-commit sa Panginoon, ipasakop sa Panginoon. Alin? Yung atin po mga anxieties, yung ating mga cares, fears, worries, yung atin pong mga weaknesses and limitations, yung mga gusto po nating magawa, mapasa atin, ay lahat nagmumula sa ating Panginoon. So, humbling ourselves to God is so important. Pagpapasakop, pagtitiwala, o ipinagkakatiwala. Para ano? Para magkaroon po tayo, hindi lang kakayanan, ikas sa Panginoon ng lahat, kundi magkaroon po ng kapayapaan, o kung tayo po ay bumabagsak, nanghihina, ay itatayo, ibabangon tayo ng ating Panginoon. If we are able to humble ourselves with the Lord, pagpapakumbaba, pagpapasakop, at pagtitiwala sa atin pong Panginoon. So, madalas po natin marinig ito, o siguro kino-quote natin yan, o lagi nating sinesend pagka meron tayong alam na merong problem, di ba? Yan ang pang-encourage na, cast all your anxieties on Him because He cares for you. Pero on this passage, hindi basta-basta lang na lalapit ka kay Lord and Lord, kayo na pong bahala. Ito po ang aking problem, kayo pong bahala. Something like that, na prayer, o kaya ay paglapit sa Diyos for the things that we want to happen in our life. Things that we need to have in this life. Pero not knowing
na may requirement ang Panginoon doon for us to be able to cast to the Lord. Our cares is that, sabi po doon, humble yourselves. That is, pagpapasakop, pagtitiwala, pagsusuko ng ating sarili. Sabi po yan, humble yourselves. Therefore, under God's mighty hand. So, siguro, isang word pa dyan na pwede nating i-attribute is obedience. Surrender. So, napaka-importante po nitong verse na to. For us to be able to have that cure, di po ba? For anybody na makasumpong ng kagalingan. Hindi lamang po physically, most importantly, spiritually. Kaya ang sabi sa Isaiah 1:18, tingnan niyo po ito, kung ano ang resulta ng pagpapakababa kay Lord, pagpapasako, pananampalataya, pagtitiwala, yung pinagkakatiwala sa Panginoon, lahat-lahat sa buhay. Sabi po niya dyan, though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be like wool. So sabi dyan, kahit na daw ang kasalanan ng tao, ni Levi, ng sino man, o ng bawat isa sa atin, ay kasimpula ng dugo. Scarlet, o kaya crimson, red po yan na kulay, ay kayang baguhin ng Panginoon. Ang atin daw pulang-pula na kasalanan, napakabigat, napakarami maybe, na kasalanan, matindi na mga pagkukulang sa Diyos ay kayang linisin, baguhin ng ating Panginoon. Yung itim magiging puti, yung pula magiging kasimputi ng wool o ng snow. So meaning, kayang igawad ng Diyos ang anumang pangailangan ng tao, ng bawat isa pusa, especially kapatawaran ng kasalanan, kalinisan before God. Kaya lang, when it comes to sugat, kasi great physician po yung pinag-uusapan natin, yung manggagamot po dyan na sinasabi. So yung literal na sugat, mga kapatid, di ba, alam nating lahat. Hindi man lahat, pero according sa medisina o sa mga expert, ang sugat talagang kusang gumagaling. Di ba? Sino po sa atin nagkasugat tapos kusang gumaling, di mo namang ginamot? So, ang katawan natin, hindi po kasi ako doktor. Thank God, meron po tayong doktor na kasama, no, na mas learned po sa area na to. Ang katawan daw natin, mayroong kakayanang, di ba, pagalingin. Kanina po, may isang kapatid tayo na nagsabing may sipon ako. Naalala ko, ako rin po nagkasipon nung mga 3 days ago. Pero hindi na po ako umiinom ngayon kasi kusa naman pala siyang gumagaling. Mas maganda raw, sabi ng mga doktor, na wag na uminom ng gamot para mailabas yung sipon. At gumagaling talaga, di ba? Meron tayong mga sugat, kusang gumagaling. Ganun po ang sugat, kusang gumagaling. Pero yung sugat sa kaluluwa, ibang usapan. Hindi pwede ikumpara sa sugat sa katawan na kusang gumagaling kadalasan. Pero yung sugat sa kaluluwa, caused by sin, hindi po pwedeng gagaling ng kusa. Kailangan may intentional na dapat gawin ang isang tao. As a spiritually sick person, hindi pwedeng makampante siya at umasang gaya ng sugat na physical, gagaling din to. Malilimutan ko din to. Malilimutan din ng Diyos to. Papatawarin ang kusa ng Diyos to. Even if wala akong gagawin, hindi pwede. So, the wounds of the soul or in the heart ay kailangan intentional na ina-address. Amen? May kailangan gawin ng isang tao. Manampalataya kay Lord, magtiwala sa great physician, magpagamot sa great physician. For the cure, sa isang spiritual sickness, kailangan talaga ng isang spiritual doctor. And that is the Lord Jesus Christ. So the wounds heal as time passes, but wounds of the soul cannot heal on its own regardless of how many years pass. Kaya nga, it's so important na talagang lahat ng ating nagawang kasalanan, kinukumpisal natin sa ating Panginoon. At ang pangako naman ng Diyos, di ba, sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from our unrighteousness.
So ang Diyos ay lilinisin ka, pagagalingin ka, gagamutin, gagawin kang bago, bubuuin, at gagawing spiritually healthy ng atin pong Panginoon sa kanyang harapan. Ang dali po na mawala. Pwedeng gumaling, mawala yung ating nararamdamang physical pain. Sabi po dyan, physical pain is easier to ease than the pain of the soul. What it needs for the soul na gumaling, magkaroon ng relief, is that i-address talaga ito. Nang may katawan ng pasyente o masumpungan niya ang dakilang doktor, physician, ng kanyang sakit, which is spiritual by nature, at siya bilang hindi lang isang physical na pasyente, kundi spiritual na pasyente. So, on this topic, mga kapatid, the great physician and the sick patient, meron po akong tatlo na proposition, mga kapatid. Ang una, by the way, ano yung ating topic ngayon? The great physician and the sick patient. That refers to the Lord Jesus Christ as the great physician and Levi as the sick patient. Hindi lamang physical sickness, kundi spiritual sickness. So I propose that a person needs to come to the great healer as Lord and Savior, and that's the Lord Jesus Christ, the great physician, who could heal not just physically, but most importantly, spiritually. Makapagpagaling ng kaluluwa, hindi lang ng physical na karamdaman. Ang paglapit sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, pagkilala sa Diyos. Sa atin po na mga mananampalataya na sabi ko nga, in my last preaching 2 weeks ago, maaring tayo po ay talagang nilinis na ng Panginoon sa ating mga pagkakasala nung tayo manampalataya in the past. Pero as Christian na nagkakasala pa rin naman, di po ba, meron tayong kahinaan pa rin, limitasyon, at minsan pa nga sadya nating ginagawa ang isang kasalanan. So, we still need to come to our great physician, spiritual doctor, and that is the Lord Jesus Christ, for a spiritual healing. Siya lang ang makakagamot. So, hindi natin pwedeng hintayin yung paggaling, paglinis ng ating kasalanan, kundi we need to come to the great physician, the spiritual doctor that we have in our lives, at yan ang ating Panginoon Kristo, para magpagamot. Sabi sa katabi mo, nagpapagamot ka ba? Yan. It's so important that every day we come to the great physician ng atin po mga puso at buhay, and that is the Lord Jesus Christ. Amen? Lalo na kung meron tayong nagawa talaga na inaamin nating mali, kasalanan, in opposition to the will of God, magpagamot. Sabi sa katabi mo nga, magpagamot ka. Magpagamot tayo. Amen? We cannot make it perfect. But thank God, we have a great physician na may kakayanan talagang pagalingin tayo completely. Saan? Sa spiritual sickness na meron tayo from time to time. Sabi po ng Romans 3:20, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, lahat ng tao ay may sakit spiritually. Amen po ba? So, they need a great physician, a spiritual doctor, and that is the Lord Jesus Christ. So, thank God. Nakalapit na po tayo sa ating dakilang doktor. At tayo po'y napagaling na niya sa spiritual sickness na ito, sa virus na ito, which is sin. Amen? Kasi, lahat ay nagkasala at di nakaabot sa pamantayan ng Diyos. So, ang Diyos lang nakapagpapagaling ng kasalanan ng virus na ito. Kasalanan na may kabayaran, kamatayang espiritual sa impyerno. So, thanks be to God. Amen? Na tayo po ay nakapanampalataya na, nakakapagpasakop. And if ever tayo po ay nagkakasakit spiritually, nakalalapit tayo sa ating Panginoon. Yan po hindi natin dapat kalimutan, mga kapatid. So, iniibig ng Diyos ang sanlibutan, binigay niya kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ, the spiritual doctor, na nag-iisa, na makapagpapagaling
sa kasalanan ng sanlibutan, sa kasalanan ng bawat isa po sa atin. Number 2, I propose that we must obey God's prescribed instructions in order to get healed. Di ba? Pag nagpa-doktor tayo, kahit gaano siya kahusay, ka-effective yung mga gamot, pamamaraan, techniques, approach, kung hindi naman tayo susunod sa payo ng doktor, sa reseta ng doktor, sa mga instructions ng doktor, walang kabuluhan. Amen po ba? So, as a patient na may sakit, hindi lang physically, more so spiritually, we need to really obey our spiritual doctor sa kanyang mga prescriptions, instructions na atin pong naririnig, atin pong nababasa, at na nire-reveal ng Panginoon po sa ating buhay. Kalooban ng Diyos na dapat na masunod po natin para tayo po'y gumaling. Amen? Para po tayo lumakas. Maging hindi lang physically healthy, kundi spiritually healthy. Salita ng Diyos. Nakapagpapagamot ang Diyos as the cure. Kasi dyan po sa 2 Timothy 3:16-17, makikita natin, mga kapatid, kung paano po kaimportante ang Diyos manggagamot. O ang kanyang salita bilang gamot, kalakasan, kagalingan. Ang sabi po kasi dyan, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. So lahat ng kasulatan, Old Testament, New Testament, ay hininga ng Diyos, galing sa Diyos, kalooban ng Diyos, nagmula sa Diyos, at napaka-useful sa pagtuturo. So kung gusto nating matuto, we need to read, hear God's Word. Amen? Kung gusto nating meron tayong maituwid na pagkakamali sa ating buhay, sa buhay ng iba, di ba? Maitama tayo o ang iba ay maging handa sa gawaing paglilingkod, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, salita ng Diyos, ang lunas, ang gamot, ang paraan. God Himself ang atin pong kagalingan, ang dakilang manggagamot. Kaya, wag po nating hahayaan na hindi po tayo nakakapagbasa ng Bible every day, nakakapakinig ng OPM nightly. We deprive ourselves of a cure, a food, spiritual food, na kailangan ng atin pong mga kaluluwa, especially God, His will sa atin pong mga buhay. At the last but not the least, I propose that we should not allow ourselves to be infected by the sin, sickness, virus. As people of God, importanteng maging maingat po tayo. Huwag tayong makontaminate, mahawahan, o ma-infect ng napaka-dangerous at talagang nakaka-destruct na virus na to. Walang iba kundi ang kasalanan. Can we say amen? Amen. Labanan natin, pagtagumpayan natin, ipag-ayuno natin, ipag-pray natin na may kalakasan po tayong maging overcomer ng tukso ng kasalanan sa ating buhay. Kung talagang hindi sinasadya, tayo po'y nakakumit ng kasalanan, may naipapamuhay, meron po tayong dakilang manggagamot. At pag tayo po pinapagaling ng ating Panginoon from time to time sa ating spiritual sickness, pinapatawad, nililinis, nire-restore, nire-revive, pangalagaan po natin ang ating mga sarili. Huwag po tayong ma-infect again and again ng sin, sickness, virus na to. Walang iba kundi ang kasalanan. So, the best way is to remain in the Lord. Always and ever. Manatili ang pananatili sa Panginoon. Sa true vine, na tayo, yung mga sanga na palaging nakaugpong sa Kanya. Para maging may buhay, may bunga, mamunga, may pakinabang, may lilim. Amen? At may naibibigay na benepisyo sa iba.
And that is to remain in the Lord Jesus Christ. Diyan po sa John 15, ang parable po diyan, di ba? Sabi ni Lord, siya yung true vine. Ang Ama ang gardener, tayo mga sanga. At ang hindi nakaugpong na sanga sa Kanya, hindi namumunga. In fact, yung hindi namumunga sanga, nakaugpong nga pero hindi namumunga, ibig sabihin, hindi sumusunod, hindi po naglilingkod, hindi nagpapagamit sa Diyos, pinuputol ng gardener. Sinusunog. Kaya, bagamat hindi po nagsasabi ang passage na yon ng isang Kristiyano pwede pang mapunta sa impyerno, pero we know na ang isang Kristiyano kapag hindi nagiging mabunga, obedient, hindi po nagtitiwala sa Panginoon, hindi nagpapasakop, kinukumpara sa isang sanga na tuyot, oo, nakaugpong. Nasa church maybe, may ministry maybe, it seems parang walang sakit, spiritually, parang walang ano tawag doon, yung mga pesteng dala-dala yung sanga, wala kang makikitang mga pero saan ka walang buhay. Amen. Hindi namumunga at ang mga sanga hindi namumunga ay pinuputol ng gardener. Nawawalan ng silbi, nawawalan ng kabuluhan at tinatapon at sinusunog na lang ng gardener. So, mga kapatid, dito po ay makikita natin na when we come to the great physician, to the vine, to the great shepherd ng ating buhay, para maging dakilang manggagamot natin, dakilang pastol, we don't just can expect healing, kundi fruitfulness sa atin pong Panginoon. Dahil kung siya'y sumasa atin at tayo sumasa Kanya, ang resulta po ay fruitfulness. Meaning, katagumpayan, pagpapala, blessedness, faithfulness sa Diyos, at worthiness sa ating Panginoon, at mga katagumpay at pagpapalang igagawad ng Panginoon if we remain in the vine. And that is our great physician, our great shepherd ng atin pong mga kaluluwa. Okay. May huli po akong talata na gustong i-share as I close, mga kapatid, because I have no more time. Ito po. Kasi dito nakita ko po ang isang word na related po sa ating topic about our great physician, our great healer, the cure na kailangan ng tao, spiritually speaking. Ang sabi po dyan, 2 Chronicles 7:14, if I may read, basa po ba dyan sa likuran, yung ganyang font? If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Nandyan po yung word na heal. May healing po dyan na binabanggit. Though, hindi naman talaga tumutuko yan primarily sa kagalingan ng physical na katawan o karamdaman. Kundi, especially, mga kapatid, sa anumang pinagdadaanan na situation ng tao, mananampalataya, bayan ng Diyos, especially sa spiritual area ng kanyang buhay. So, the healing of the land ay napakalawak, di po ba? So, sa buhay mo, buhay ko, this is what we need to do. Dahil tayo'y nanampalataya kayo, tinawag ng ating Panginoon, magpakababa sa Panginoon, magpasakop sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon, sumunod sa Panginoon. Sabi pa dyan, manalangin, hanapin ang mukha ng Diyos. Ibig sabihin, saliksikin natin ang kanyang kalooban. Alamin natin ang kanyang kalooban, kautusan, principles. And most of all, sundin natin yon. At lumayo sa kasalanan, sa kasamaan, sa sinful ways and sinful habits. At ano ang resulta? Ano ang magiging tugon ng Panginoon po dito? Parang spiritual doctor. Sabi niya, then I will hear from heaven, pakikinggan kita. So pwede palang hindi tayo pakinggan ng Diyos kahit tayo ay Christians. Kung hindi po natin magawa yung mga nasa una na yan. Then I will hear from heaven, and I will forgive your sin, and I will heal your land. So, ilapat natin sa ating mga budo, ang mga kausap po dito ni Lord, ang Israel, ang mga Hudyo, ang mga lingkod ng Panginoon, ang mga people of God. Pero it's the same. Tayo po ay mga anak ng Diyos. More than Israelite, more than Jews po tayo. Spiritual people na
Sa panahong ito, marami pong tao ang may spiritual sickness. And tayo po na mga anak ng Diyos from time to time, pwede pong magkasakit, hindi lamang physically, kundi spiritually. So, our need of our great physician is napaka-importante. Ang paglapit sa Kanya, pananampalataya, pagtitiwala, pagpapasako, pagsunod, paglilingkod ng buong buo ay napaka-importante. Are you with me, people of God? We have a great physician na napaka-remarkable ang kakayanan, characteristic. At siya ay truly caring po sa atin. Ninanais niyang tayo ay hindi lang mapagaling, kundi mabigyan ng isang buhay na kasiyasiya in this life. Amen. Isang buhay na sa kanyang harapan ay kalugod-lugod at kagamit-gamit at the same time. At ang pagsunod na ni-require ng ating great physician sa atin, ng great shepherd natin, ng ating great teacher, ay hindi po para sa kanyang ikabubuti, kundi para sa atin pong ikabubuti, ikaliligtas, ikalalakas, ikalalago, at worthiness before God. Na ang ating buhay, hindi lang maging glory ng Panginoon, kundi maging kagamit-gamit po sa kanyang kingdom, sa kanyang church, sa buhay ng iba. For the salvation of souls, for the edification of faith natin at ng iba, and most of all, sa ikalalaganap pa ng kaharian, paghahari o salita ng ating pong Panginoon sa buhay ng iba. And that is our God. Our great physician, our great healer, our great shepherd, our great God. Mari po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Let's rise up. Awit po tayo na isang song for the Lord. At let's be reminded today, having a God na parang isang doktor na can completely heal any kinds of diseases. Unlike great physicians nowadays, ang daming mahuhusay na doktor. Pero compared to our God, amen? All of us should come to this great physician, and that is the Lord Jesus Christ. Not just for the salvation of souls, but for the healing na kailangan po natin from time to time. To be cured, to be blessed, to be pleasing sa ating Panginoon, and to be maging karapat-dapat na anak ng ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon. Let's bless God. Let's bless God once again on this song. May He be glorified. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face